Purihin natin ating dakilang Diyos na buhay. At sa sandaling ito tayo po'y darako na po sa pinakabalagang bahagi ng programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon Jesus. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. At God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Paulo. At mga minamahal, ako po yung nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Gayun din po sa lahat ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na naaabot po ng ating pong banal na gawain, ng ating banal na programa, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo na pinaintulot na malapang na makarating kayo dyan upang ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Maligayang panonood at pakikinig po sa inyo at hiniling ko po, tayo po'y makiisa sa pamagitan po ng panalangin upang maibahagi po natin ang kaligtasan sa mga tao, mga minamahal. Gamitin din po tayo upang makapagligtas ng maraming mga kaluluwa. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa mala, Panginoon, humingi pa kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Dakilan Diyos, patawarin mo po kami, linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagsalangsang. Malapang kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig. Maging karapat dapat kami, Panginoon. At ipuin mo lahat ng mga nakikinig. Bigyan mo sila ng pananampalataya. Kumilos po kayo sa mga oras na ito, Panginoon, lalo na po sa mga may mga taglay ng karamdaman. Aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts. Demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Puri po ang ating pinakamamahal pang maminamal, kahit libuksan po natin ang ating mga pambungad na talata dito sa Lucas, Kapitulo 16, talatang 1 hanggang 13. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 16, ang versikulo 1 hanggang 13. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. At ito'y isinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang mga pag-aari. At tinawag niya siya at sa kanya'y sinabi, ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala, sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng Panginoon ko ang pagiging katiwala. Magbungkal ng lupa'y wala akong kaya. Magpalimos ay nahihiya ako. Nalalaman ko na ang gagawin ko upang kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya sa una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? At sinabi niya, 100 takal na langis. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at maupo kang madali at isulat mong 50. Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. At pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala, sapagkat siya'y gumawang may katalinuhan, sapagkat ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan, upang kung kayo'y magkulang ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Ang magtatapat sa kaunti ay magtapat din naman sa marami, at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga'y di naging matatapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung di kayo maging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupota niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kaya'y magtatapat sa isa
at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal at panumaminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating ang lilong katiwala. Alam niyo, maminamal, ito pong parables na ito, maminamal, ito po ay ipinapahayag sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nais niyang ipaalam sa lahat ng tao, maminamahal, ano man tayo ngayon at sino man tayo ngayon, ano man ang ating kayamanan, ano man ang ating kapangyarihan, ano man ang ating katungkulan, ano man ang taglay na pag-aari natin, ipinapaalam sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na hindi po tayo ang owner, hindi po tayo ang nagmamay-ari nito, kundi tayo po ay manager lamang. Tayo ay katiwala at hindi po ang may-ari. Amen. Kaya dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, nais ipaalam ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano man meron tayo ngayon, kayamanan, kapangyarihan, katungkulan, o ano man mga minamahal, mga pag-aari na meron tayo, nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, gamitin po natin ito for the glory of God. Amen. Gamitin natin ito para sa kalulatian ng Diyos sapagkat hindi ito nananatili sa atin. Ito po'y sa isang sandaling panahon, mga minamahal, ito po'y pwedeng bawiin ng may-ari. At dapat nating malaman, mga minamahal, hindi po natin dapat higit na ibigin yung pong ibinibigay, kundi dapat po nating higit na iniibig ay yung pong nagbibigay. Yung Diyos na nagbigay ng lahat ng mga bagay na nasa atin, kayamanan, kalakasan, kalusugan, pag-aari, katungkulan, o ano man meron tayo ngayon, maminamahal, tandaan po natin, yan po'y kaloob ng Diyos. Sabi nga ng Juan, Kapitulo 3, talatang 27, walang sinumang taong tatanggap ng anumang kapangyarihan malibang ipinagkaloob sa Kanya ng mahal na Panginoon Diyos. Anong Diyos na nasa itaas. Every perfect gift and every gift, sabi po rito, every good gift and every perfect gift is from above. Sabi ng James chapter 1 verse 17 at sabi naman sa John 3:27, lahat mga minamahal na nasa atin ngayon, ito'y tinanggap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya darating ang araw, mga minamahal, sinabi ng Biblia, tayo po'y magbibigay sulit sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, nabasa po natin, tinawag ng kanyang Panginoon ang kanyang katiwala, yung kanyang tinatawag, mga minamahal, na manager, stewardship. Sabi rito, mga minamahal, at sabi, magbigay sulit ka sa pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala ko. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, mayroon pong hangganan kung ano man mayroon tayo ngayon. Kundi man alisin sa atin ito, mga minamahal, pwedeng alisin tayo dito sa pamagitan ng kamatayan. Hindi man alisin sa atin ang ating kayamanan, hindi man alisin sa atin ang ating kapangyarihan, hindi man alisin sa atin ang ating pong katungkulan o ang ating posisyon, maminamahal, pwede namang alisin tayo dito. Ibig sabihin, bawiin ng Diyos ang ating buhay sa pamagitan ng kamatayan. Kaya nga kinakailangan maging wise po tayo, mga minamahal. Sinabi ng Biblia, ang mga alipin ay kinakailangan maging tapat. Tayo po'y kinakailangan laging maging tapat. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung mababasa po natin dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2 at italo natin ang verse 7. Nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na ariin po natin na lahat ng mga bagay na nasa atin, ito po ay pinagkatiwala lamang sa atin ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ang bawat katiwala ay kinakailangan maging tapat. Basahin natin 1 Corinthians 4:2, talo ng 7. Dito po sa kalat ng unang Korinto, kabanata 4, talata po 2, talo ng 7. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Talong ng 7, sapagat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap, ngunit kung tinanggap mo ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sapagat sino ang gumawa nang ikaw ay matangi at anong nasa sa iyo na hindi mo tinanggap,
Ngunit kung tinanggap mo at bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap. Ibig sabihin, maminamahal, hindi po tayo ang totoong may-ari. Kahit sabihin natin tayo na po ang CEO, tayo na po maminamahal ang founder, tayo na po maminamahal ang nagpundar ng ating mga negosyo, ano man ang meron tayo ngayon, maminamahal, tandaan po natin, hindi ka pa rin ang may-ari. Amen. Ikaw ay nananatiling katiwala. That's right. Pwedeng kunin sa'yo ito ng Diyos, at kung hindi man kunin sa'yo ng Diyos, ang lahat ng nasa iyo, pwede naman alisin ka ng Diyos dyan. Amen. Alisin ka dyan. Dalawa lang yun, maminamahal. Pwedeng kunin sa'yo o pwedeng ikaw ang alisin dyan. Katulad na mababasa po natin, maminamahal, dito po sa banal na kasulatan, si Job. Isang taong napakayaman, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, si Job po, maminamahal, ay napakaraming pag-aari. Siya ay mayroong 7 anak na lalaki at mayroong 3 anak na babae. At sabi ng Job chapter 1 verse 3, siya po ay may malaking pag-aari. Siya ay mayroong 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 magkatuwang na baka, at 500 asnong babae, at isang totoong malaking sambayan na ano pat ang lalaking ito'y pinakadakila sa lahat ng anak ng nasa silangan. Amen. Pero maminamahal, katulad po ng sinabi ng banal na kasulatan, pwede pong alisin sa atin ito o pwede namang alisin tayo rito. Sinabi rito, maminamahal, kung iba ay pagpapatuloy natin pagbabasa dito sa verse 13, mga minamahal hanggang 21, makita nyo sa isang araw, ito po'y nawalang parang bula. Kasi hindi naman talaga siya ang may-ari. Siya po'y katiwala lamang. Tungayan po natin, Job chapter 1, verse 13 up to 21, paanong sa isang araw na ubos ang lahat ng mga pag-aari ni Job, maminamahal, pati ang kanyang anak, 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Basahin po natin talata. Dito sa aklat po ng Job, Kabanata 1, talatay 13 hanggang 21. Sa 13, at nangyari isang araw, nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila. 15, at dinaluhong ng mga sabeyo at ipinagdadala. Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. 16, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga kaldeyo ay tatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. 18, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanyang kapatid na panganay, at narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at tinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Na magagayoy bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon, ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga mayroong awit na, what God has given man to man, He can take away. Pwedeng alisin sa atin ito sapagkat hindi naman tayo ang totoong may-ari. Tayo lamang po, mga minamahal, ay manager. Tayo po ay stewardship. Tayo po ay katiwala, mga minamahal, ng Diyos. Hindi po tayo ang may-ari nito kahit sabihin mong ikaw na ang CEO ng kumpanya. Kahit ikaw na po ang founder, maminamahal, ng iyong negosyo. Ikaw na po ang nagsimula, maminamahal, at ikaw po ang namuhunan.
tandaan po natin, hindi ka pa rin ang may-ari. Sapagkat sabi ng Biblia, walang bagay na tatanggap ang tao maliban ito'y galing sa Diyos. Amen. Walang anumang matatanggap ang tao malibang ipinagkalob sa Kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga nabasa natin kanina, mga minamahal sa 1 Korinto Kapitulo 4, talatang 7, sinabi bakit iyong pinagmamapuri na parang hindi mo tinanggap? Bakit ka nagmamapuri na parang hindi mo tinanggap? Kasi sabi, we must be trustworthy and transparent. Kinakailangan bilang katiwala, dapat maging tapat po tayo. Sinabi ng banal na kasulatan, pwedeng alisin sa atin ito o pwedeng alisin tayo rito. Dito po naman, maminamahal sa Daniel chapter 4, verse 30 up to 33, iba naman po yung patungkol kay Haring Nabucodonosor. Isang napakamakapangyarihang hari, maminamahal, nung unang panahon. Ito po ang the first universal kingdom, the Babylonian kingdom under by King Nabucodonosor, na sakop niya ang buong bansa sa buong mundo. Siya na po ang pinakamakapangyarihang tao, maminamahal. Siya na po ang halos sinasamba, nilulura ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Kinikilala siyang hari ng mga hari sapagkat, mga minamahal, siya na po ang naghahari sa buong mundo. The first universal kingdom, maminamahal, Babylonian kingdom. Pero dahil sa kanyang pagmamalaki, sabi niya, maminamal sa kanyang sarili, sinabi niya na dahil sa aking mga kapangyarihan, dahil sa aking kakayahan, sabi niya, hindi baga ang dakilang Babylonian ito ay aking itinayo na pinakatahanang hari sa pamagitan ng aking lakas at kapangyarihan at sa ikaluwalhati ng aking kamahalan. Nagmalaki siya, akala niya siya po, maminamahal, na siyang naging dahilan ng kanyang tagumpay. Pero mga minamahal, gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, pwedeng alisin sa iyo ito o pwedeng alisin ka rito. Amen. Ito po, maminamahal, si Haring Nabucodonosor, inalis siya. Sa isang iglap lamang, maminamahal, hindi pa nga siya tapos magsalita. Sinabi ng Biblia, hindi pa tapos ang kanyang pagmamalaki sa kanyang sarili, maminamahal, siya ay nasiraan ng bait. Siya po, maminamahal, ay kumain, nakasama ng mga hayop sa gubat, 7 taong siyang nasiraan ng bait, humaba ang mga buhok, humaba ang kanyang balahibo, at ang kanyang mga kuko. Siya po'y nag-anyong hayop, maminamahal, nakasama niya ang mga mababangis na hayop sa gubat. Sapagat inalis siya ng Diyos sa kanyang kaharian dahil sa kanyang pagmamalaki sa Diyos. Amen. Sabi rito, maminamahal, Daniel chapter 4 verse 30 up to 33, basahin po natin. Dito po sa aklat ni Daniel, Kapitulo 4, versikulo 30 hanggang 33. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahanang hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluwalhati ng aking kamahalan. Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nabucodonosor, sa iyo'y sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo. At ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapa sa mga hayop sa parang, at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at makapitong mangyayari sa iyo, hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay sa kaninumang kanyang ibigin. Nang oras ding yaon ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor at ay pinalayas sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. Amen. Yan ang sinasabi natin, maminamahal, sa banal na kasulatan na ang lahat ng bagay na nasa atin, maminamahal, katiwala lang tayo. Kahit na tayo na po ang pinakamakapangyarihang tao, kahit tayo na po ang pinakamayamang tao, kahit tayo na po ang pinakamarunong na tao, pwedeng alisin sa atin ito at pwedeng alisin tayo rito. Amen. Dito sa kasaysayan ni Nabucodonosor, maminamahal, inalis siya sa kanyang kaharian. Samantalang dito naman sa kasaysayan ni Job, inalis sa kanya lahat ng nasa kanya, lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng kanyang nakakamtan, ang kanyang 7 magagandang anak, ang kanyang mga hayupan, ang kanyang mga kamelyo, ang kanyang kawan, ang kanyang mga asno, sa isang araw lamang, maminamahal, na walang parang bula. Amen.
Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dapat gamitin po natin, maminamahal, kung anuman meron tayo, anumang impluensya meron tayo, gamitin po natin ang ating impluensya for the glory of God, sapagkat darating ang araw, aalisin tayo dito, maminamahal, at kung alisin sa atin ito, meron pong tatanggap sa atin, maminamahal, sa kanyang walang hanggang karian doon sa langit. Dito po naman, maminamahal, mababasa naman natin yung kasaysayan ng isang the full rich man. Ang sabi niya, kaluluwa ko, mayaman ka na. Marami ka nang naipon at marami ka nang nakakamalig. Magpakasaya ka na, magpakatuwa ka na. Sapagkat napakarami na nang naipon mo sa mahabang panahon. Pero, mga minamahal, iba naman ang kasaysayan nitong the full rich man. Mga minamahal, siya po'y namatay. Siya po'y inalis sa kanyang kayamanan. Kaya nga dalawa lang ang posibilidad na pwedeng mangyari. Alisin sa atin ito o tayo naman ang alisin dito. Kaya hindi tayo pwedeng magmapuri, maminamahal. Sabi nga ni Job, maminamahal, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, babalik ako ng hubad babalik akong hubad kung saan ako nagmula. Sabi niya, maminamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Bagamat maminamahal, si Job ay dumanas ng ganong matinding pagsubok, pero niluwalhati niya pa rin ang ating mahal na Panginoon. Pero ito po, maminamahal, matungayan naman natin itong isang hangal na mayaman. Ang sabi po rito, nasa kanya na lahat. Sabi sa mahabang panahon ay marami na siyang naipon sa mahabang panahon. Kaya magpakasaya na siya, uminom na siya, matuwa na siya. Pero mga minamahal, iba naman to, inalis siya. Namatay siya, maminamahal, inalis siya sa kanyang kayamanan. Yan po, basahin po natin, Lucas chapter 2 verse 19 up to 21. Dito po sa Lucas, kabanatay 12, talatay 19 hanggang 21. Sabi dito sa Lucas 12:19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw nahaling ihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? 21, gayon nga, ang nagpapakayaman saganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon na minamahal, sa gabing ito, sa gabing ito, ikaw nahaling, ay hihingin sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo'y mapapasa kanino kaya. Amen. Lahat ng kanyang kayamanan, naiwan niya, maminamahal, sapagkat inalis siya, mga minamahal, sa kanyang kayamanan. Ibig sabihin, binawin ng Diyos ang buhay niya. Kaya nga dalawa lang ang posibilidad na mangyari, pwedeng alisin sa atin ito o pwedeng alisin tayo dito. Kaya nga, maminamahal, sinabi po sa mga talata na binasa po natin, ito pong lilong katiwalaan, sabi niya, maminamahal, siya ay sinabihan ng kanyang Panginoon na hindi na siya pwedeng maging katiwala. Ang sabi rito, maminamahal, at tinawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi, ano itong nababalitaan ko na tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka sa pagiging katiwala sapagkat hindi ka na magiging katiwala pa. Amen. At ang sabi ng talatang 3, at sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Yamang inaalis sa akin ng aking Panginoon ang pagiging katiwala. Ang magbungkal sa lupa ay wala akong kaya. At pag magpapalimos ako ay nahiya ako. Nalalaman ko na ang aking gagawin. Upang kung mapaalis ako sa pagiging katiwala ay matanggap nila ako sa kanilang mga bahay. At pagtawag niya sa bawat isa sa kanyang mga may utang sa kanyang Panginoon, at sinabi niya, gaano ang utang ng aking Panginoon? At sinabi niya, isang daang takal na langis. At sinabi niya, abutin mo ang iyong kasulatan. Maupo kang madali, isulat mo ang 50. At sabi ng verse 7, at na magkagayon, sinabi niya sa iba, ikaw gaano ang utang mo? At sinabi niya, 100 takal na trigo. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang kasulatan, isulat mo na 80. Ano po sabi ng verse 8, maminamahal? Pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala sapagkat siya ay gumawang may katalinuhan, sapagkat ang anak ng sanlibutan ito sa kanilang lahi ay matatalino, ngunit sa mga anak ng ilaw, kaysa sa anak ng ilaw. Amen. Ibig sabihin, maminamahal, bakit pinuri ng kanyang Panginoon itong lilong katiwala? Sapagkat mga minamahal, para sa kapakanan ng kanyang sarili, ginamit niya ang kanyang impluensya, maminamahal, upang kung mawala man ang kanyang katungkulan bilang katiwala, ay mayroong kukup-kup sa kanya.
Meron pang tatanggap na magtrabaho. Meron pang tatanggap na ibang trabaho sa kanya kung matanggal siya sa kanyang pinagtatrabahuan. Ganun din dapat tayo. Kaya nga sabi rito, pinuri ng Panginoon ng lilong katiwalang ito sapagkat siya gumang may katalinuhan. Sapagat ang mga anak ng sanlibutan ito sa kanilang sariling lahi ay mas matatalino ang mga lilong katiwalang ito kaysa mga anak ng ilaw. Amen. Ibig sabihin, napansin ng ating Panginoon, maminamal ng ating mahal na Panginoon, na maraming mga mananampalataya sa panahong ito na sila po yun may mga katungkulan. Sila po ay nasa mga kapangyarihan. Sila po, maminamahal, ay may mga impluensya. Pero hindi nila ginagamit sa kalulatian ng Diyos. Meron silang pag-aari pero hindi nila ginagamit sa kalulatian ng Diyos. Amen. Ha? Meron silang mga kayamanan pero hindi nila ginagamit sa kalulatian ng Diyos na hindi nila nalalaman na balang araw babawiin ng Diyos ang lahat na nasa kanila. Pwedeng alisin sa iyo yan o kaya ikaw ang alisin yan. Mga minamahal, sino ang kukup sa iyo sa walang hanggang tabernakulo? Samantalang pag ginamit mo yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, maminamahal, may naghihintay na walang hanggang tabernakulo sa atin, maminamahal, yung pong langit, ay yung buhay na walang hanggan. Ito nga, maminamahal, ang iniisip lang itong lilong katiwala, yung merong tumanggap sa kanya na panibagong trabaho, kung siya'y paalisin sa kanyang dating trabaho, sa kanyang dating pinagtatrabahuan. Pero sa atin, ang pinag-uusapan po natin dito, mga minamahal, yung pong kaligtasan, yung tayo po ay mananahan sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kayong mga mananampalataya, tayong mga mananampalataya, ano man tayo ngayon, sino man tayo ngayon, lalo na yung mga binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi nga rito sa Ecclesiastes Kapitulo 5, talatang 19, lahat ng nasa atin, ang ating karunungan, ang ating katalinuhan, ang ating kapangyarihan, ang ating kayamanan, yan po, maminamahal, ay ibinigay ng Diyos. Dapat marunong po tayo, maging responsable tayo sa paggamit ng mga ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag nating ibigin yung ibinigay, ang ibigin natin yung Diyos na nagbigay. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, for the love of money is the root of all evil. Pag inibig mo, maminamal yung ibinigay ng Diyos, sabi ng Biblia, diyan ka mahulog sa iba't ibang saring mga tukso ng kasalanan. Pero kung iibigin mo mahigit ang nagbigay niyon, maminamahal, sabi, ikaw ay pagpapalain lalo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, basahin po na Ecclesiastes, Kapitulo 5, talatang 19, at ihanda naman natin maminamalang talatang Tito, Kapitulo, 1 Timothy chapter 6, verse 10, maminamahal, at italo natin ng 17 hanggang 19. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 19, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari, at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 6, ang talatay 10, talo ng 17 hanggang 19. Sa 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nang sinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Talo na 17 hanggang 19, ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Yan po, maminamahal. Sabi ng banal na kasulatan, bawat tao ay binigyan ng Diyos ng kayamanan, ng pag-aari, at binigyan ng kapangyarihan. Lahat ng nasa atin ngayon, meron tayong katungkulan, meron tayong pag-aari, meron tayong kayamanan. Sinabi ng Biblia, yan po'y bigay ng Diyos.
Ito po'y ipinagkalob ng mahal na Panginoon. Hindi po tayo, mga minamahal, ang may-ari. Tayo po'y katiwala. Tayo po'y mga mabubuting katiwala lamang. Kaya sabi ng unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 7, sapagat sino ang gumawa ng ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung ito'y tinanggap mo, bakit ipinagmamapuri mo na tulad sa hindi mo tinanggap? Hindi mo tinanggap, parang iniisip natin, maminamal, na tayo ang nagsikap nito. Dahil sa ating sariling lakas, dahil sa ating sariling pagpupunyagi, nakamtan po natin ang tagumpay, natanggap natin, maminamal, ang karangalang ito. Tayo ngayon ay may mga posisyon, may magandang hanap buhay, tayo po ay may propesyon, tayo po ay professional, may mga trabaho, isang magiting na abogado, naging engineer, naging arkitekto, naging doktor. Tandaan po natin, mga minamahal, sinabi, ito po'y ibinigay lamang sa iyo ng Diyos. Ito po'y ipinagkatiwala sa iyo. Hindi nangangahulugan, maminamahal, na hindi mo na kailangan ng Diyos dahil nasa iyo na yung kalagayang yan. Tandaan po natin, pwedeng bawiin sa iyo dyan at pwedeng, mga minamahal, ikaw naman ang alisin dyan. Amen. Kaya nga sabi rito sa 1 Pedro 4, talatang 10, ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabuting katiwala na masaganang biyaya ng ating mahal na Panginoon Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, maminamahal, kung tayo po'y pagkakatiwalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga bagay nito, sinabi ng Biblia, too much is given, too much is required. Kaya nga, gayahin natin ang lilong katiwala. Nung nalaman niya na hindi na siya magiging katiwala, sabi niya, magkano ang utang sa iyo ng aking amo? Ang sabi niya, isang daang takal na langis, isulat mo, gawin mong 50. May lumapit na naman siya isang employer, naman na pwedeng tumanggap sa kanya kung siya itatanggalin ulit sa trabaho. Sabi, magkano ang utang sa iyo ng aking amo? Habang nandun pa siya sa kanyang impluensya, nandun pa siya sa kanyang katungkulan bilang manager, sinamantala niya, maminamahal, ginamit niya muna yung kanyang impluensya para kung matanggal siya dun sa kanyang unang pinagtatrabahuan, merong magmamalasakit na muling tatanggap sa kanya. Sabi, magkano ang utang sa'yo ng aking amo? 100 takal na trigo. Sulat mo, madali gawin mong 80. Ganon, maminamahal, pinuri ng Panginoon ang lilong katiwala sapagat sa kanyang sariling kapakanan, mga minamahal, siya po ay practical, siya po ay gumagawa ng paraan. Pero tayo po, tayong mga anak ng Diyos, sabi, hindi tayo, mga minamahal, pinuri ng mahal na Panginoon sapagkat hindi natin ginagamit yung ating impluensya para, mga minamahal, sa kalatian ng mahal na Panginoon. Bakit hindi natin gamitin ang ating katungkulan para makapangaral ng Ebanghelyo? Sino man tayo ngayon, ano man tayo ngayon, ikaw man ay guro, ikaw man ay may inahawakang mga tao, ikaw man ay arkitekto, ikaw man, maminamahal, ay isang CEO ng isang malaking kumpanya, gamitin mo ang impluensya mo. Dahil darating ang araw, babawiin sa iyo, mga minamahal, kung ano ang nasa iyo, o kaya aalisin ka dyan, mayroong Diyos na tatanggap sa iyo sa kanyang walang hanggang tabernakulo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sabi ng banal na akslatan, maminamahal po, the love of money is the root of all evil. Kaya gawin nating maging responsable, anuman meron tayo ngayon. Sabi, ang mga mayayaman sa sanlibutan ito, pagbilinan mo na huwag magmataas sa pag-iisip. At huwag umasa sa kayamanang hindi nananatili. Sabi rito, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kalang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay, sa tunay na buhay. Amen. Ito palang buhay dito, hindi po tunay na buhay. Amen. At ang kayamanan dito, hindi po nananatili. Sabi, wag kayong sumandal sa kayamanang hindi nananatili. Dito po sa Biblia, maminamahal, kung babalikan natin ang Lucas Kapitulo 6, talatang 11, sabi diyan, maminamahal, 16, talatang 11, sabi po diyan, mga minamahal, na ang kayamanan dito ay buhat sa masamang kayamanan. Amen. Kung hindi tayo maging matapat sa masamang kayamanan, paano pa tayo magiging tapat sa tunay na kayamanan? Sabi ng Lucas 16:11, basahin natin kindly. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 16, ang versikulo 11. Kung kayo nga di naging mapagtapat sa masamang kayamanan,
sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Amen. Lahat ng kayamanan dito hindi po tunay na kayamanan. Yang ang tawag po dyan ay masamang kayamanan. Yan po galing sa iba't ibang uri ng kasamaan. Maraming pera na dumadaloy, nagre-recycle sa atin. Mga minamal, umiikot lang ang pera sa iba't ibang kamay ng tao. Merong galing sa drugs, merong galing sa prostitution, merong galing sa mga illegal. Pero pag yan ay napasa kamay ng mga anak ng Diyos, pwedeng ang masamang kayamanan ito'y maging banal. Kung gagamitin po natin sa kalulatian ng Diyos. Gamitin natin sa pagsuporta sa mga mangaral. Gamitin natin, mga minamahal, na gumasos sa krusada. Lalo na ngayon sa mga uling panahon, marami kayong mga pera sa bangko, balang araw, hindi nyo na mawi-withdraw yan. Hindi nyo na makukuha yan pag hindi ka magpapatatak ng 666. Kaya nga, gamitin natin ito, maminamal, para lalong maipalaganap ang salita ng mahal na Panginoon. Makapagkrusada tayo, suportahan natin, mga minamal, ang lahat ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, ang mga masisipag magkrusada, ang mga tao po, maminamal, ang mga tao ng Diyos na gumagawa ng paraan para maipalaganap ang salita ng Diyos, ngunit nahadlangan sila dahil sa kakapusan ng mga material na bagay. Amen. Gamitin natin ang masamang kayamanan para maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Pag ginamit natin ang masamang kayamanan sa kalulatian ng Diyos, gamitin natin sa krusada, gamitin natin sa pamamahagi, maminamahal, sabi ng Banal na Sulatan, parang si Satanas ay kumukuha ng bato na ipupukpok sa ulo niya. Dili ang pera ay masamang kayamanan na gamit natin sa kalulatian ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi rito, dahil balang araw, maminamahal, magbibigay sulit tayo sa Diyos. Kapag hindi mo nagamit, sabi, aalisin ka ng Diyos sa iyong pagiging katiwala. Sabi rito sa huling talata, basahin po natin, 2 Korintos 5:10, magbibigay sulit tayo sa ating owner, sa ating Panginoon, upang alisin sa atin, maminamal ko anuman meron tayo, mga minamal. Sabi rito, 2 Korintos 5, talatang 10. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatay 5, talatay 10. Sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Katulad ng lilong katiwalang ito, maminamal, dumating ang pagkakataon na nagbigay sulit siya sa kanyang tunay na may-ari, ang kanyang Panginoon. Sabi, na ano'y nabalitaan ko na ikaw ay nag-aaksayan ng aking pag-aari, kaya hindi ka na pwedeng maging katiwala. Ibig sabihin, tayo rin po, darating ang araw, magbibigay sulit tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi mo ginamit ang iyong talento, hindi mo ginamit ang iyong abilidad, ang iyong resources, ang iyong oras para sa kalulatian ng mahal na Panginoon. Sinabi ng ating mahal na Panginoon, anumang meron sa Kanya, aalisin pa. Ngunit ang mayroon pa na ginagamit para sa kalulatian ng Diyos, sabi, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, aalisin pa ang nasa Kanya. Amen. At sa gabing ito, maminamahal, para tayo po'y maging mabuting katiwala ng ating malapan na pinagkatiwala na meron tayo ngayon, meron tayong wastong pag-iisip, meron tayong kalakasan, meron tayong malulusog na katawan, meron tayong mga ari-arian, meron tayong kayamanan, meron tayong magandang anak buhay, meron tayong propesyon, meron tayong posisyon. Mga minamahal sa Diyos, galing yan, ibalik natin ang kalulatian sa mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang ating mahal na bilang sariling tagapagligtas upang magsimula po kayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Habang napapakinggan niyo awiting I Give You Jesus, sumabay po kayo sa panalangin. Sabihin niyo po, maminamahal ang mga katagang ito, sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Mahal na Panginoon, ako po humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Nanampalataya ako na maging ang buhay ko, ang aking lakas, ang lahat ng aking pag-aari, ang lahat ng nasa akin, ito'y nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Dinadalangin ko po, mahal na Panginoon, na patawarin mo po ako, baguhin mo po ako, gawin mo po akong ganap na Kristiyano sa salita, sa isip, sa gawa at sa katotohanan. At iligtas mo po ako sampo ng aking mahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa aklat ng buhay. Mahal na Panginoon, turuan mo kami maging responsable anuman ang meron sa amin. Ang aming karunungan, ang aming kalakasan, ang aming kalusugan, ang aming pag-aari, ang aming propesyon. Anuman meron kami ngayon, gamitin mo kami. Mahal na Panginoon, para kami po ay makapagpalaganap ng salita mo sa iyong kalatian, mahal na Panginoon.
Pagpalain mo po kami, O Diyos, pagpalain mo po sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mami naman bilang point of contact, ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadget, sa inyong mga tablet, sa inyong computer. Manampalataya po kayo mga minamahal. There's no distance in prayer. Gamitin natin ang pananampalataya natin para mapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayong manalangin sa Panginoon panalangin natin, beloved Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Manalangin po tayo. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, patuloy po naming idinadalangin ng aming mga minamahal, mga kapatid, ang aming mga webcast viewers, nagbigay ng mga pangalan. Dakilan Diyos, dalangin po namin ng complete recovery na ang beloved Brother Bongbyong. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon. Si Jovan Kabir, mahal pang makahanap ng trabaho na ayon, mahal na Panginoon, sa iyong banal na kalooban at makadalos sa gawain ng 3 beses sa isang linggo. Gayun din si Jocelyn Miguel, pagpalain mo ang kanyang trabaho ng kanyang anak. Pagalingin mo po ang kanyang mahal na apo, mahal na Panginoon. Gayun din si Lilia Melondaga, mahal na Panginoon, dalangin po namin pangangati at pagkirot ng kanyang dibdib, mahal na Panginoon. Bigyan mo ng kompletong kagalingan, mahal na pawiin mo mga kirot na nararamdaman niya. Si Johnny Leopando, mahal na Panginoon, ang kanyang sipon, ang kanyang pilay sa likod, ang kanyang sore eyes, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Lahat ng mga sakit na nararamdaman ni Johnny Leopando, pagalingin mo po, dakilang Diyos. Si Mel Nacionales, mahal na Panginoon, mataas ang kanyang blood sugar at may sakit sa baga at siya po'y namamanas, mahal na Panginoon. Bigyan mo siya ng kumpletong kagalingan, kahabagan mo po siya, ibalik mo muli ang kanyang malusog na pangatawan. Si Christian Angelo Makiso, mahal na Panginoon, kanyang sakit sa tiyan, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Si Christina Capina, nahihilo, sumisikip ang dibdib at hirap pong makatulog, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kumpletong kagalingan, dakilang Diyos. Kahabagan mo si Christina Capina, mahal na Panginoon. Carmen Villaluz, malapang mawala ang kanyang karamdamang sipon. Si Larry Rapol Repollo Jr., mga Panginoon, makasama po at makakilala sa paglilingkod ng kanyang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. At gayon din, idinadalangin po namin si Aristeo Pagayonan, mahal na Panginoon, sa kanyang karamdamang kidney failure, ang kanyang diabetes. Siya po'y nagdadialysis, malapang pag-imala mo po siya, mahal na Panginoon. Si Princess Padel Balyon, dalangin po namin makapasa sa darating na board exam sa May 28 at 29. Mag-imala po kayo, mahal na Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan. Si Remy Miklat Sombilia, ang kanyang karamdaman, mahal na Panginoon, sa kanyang 2 kamay, bigyan mo ng kompletong kagalingan at gayon ng Sepra Construction. Patuloy mong pagpalain ng masaganang pagpapala, bigyan mo ng maraming kliyente at mga customer, mahal na Panginoon. Lahat ng mga kapatiran po namin nagbigay ng mga pangalan, nagbigay ng pre-request, tugunin mo si Malaka Pamaraanan at sinasaway namin lahat ng uri ng sakit karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, asthma, diabetes, sakit sa puso, high blood, ubo, sipon, trangkaso, lahat ng sakit karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, vices began, problem be solved, in Jesus' name. Hallelujah, be healed in the name of Jesus, vices began, in the name of Jesus. Bless them all, God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal po naman naman. We love you so much, but there is Jesus loves you more. Binibigay natin ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Sa mensahe na kaligtasan nating napakinggan na yan, pinagpala tayo ng ating beloved Jesus. Amen. At muli po sa pangalan po ng aming mahal na pastor, Evangelist Wildy Almeida, kami po ipasamantalang papaalam sa gabing ito. Magkita-kita tayo sa araw pa rin ng bukas. Tayo magsisimula ng 9 p.m. to 10 p.m. Dati pong nakasama nakapiling ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa ating pong beloved Brother Lito Payumo, at sa ating online technical side, mantabay sa gabing ito ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Estal, beloved Brother Aldan Estal, sila po yung mantabay sa ating webcast. At sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.